Mga panunukso ni Satanas, ang kwento ng pag-asa sa Lesson 22. Si Lucifer na pinakamaganda sa mga anghel ay naging mapagmataas at nais na maging katulad at kapantay nito ang Diyos. Pinalaya siya ng Diyos sa langit at nakilala siya bilang si Satanas, ang tagapag-akusa, ang manilinlang. Sa hardin ng Eden, siya ay naganyong ahas at tinukso sa Eva na sumuway sa utos ng Diyos. Kinatulan si Eva at Adan ng Diyos at nangako ang Diyos na magpapadala ng isang makakatalo kay Satanas nang minsan ang tatapak sa kanyang ulo at dudurugin ito. Sina Adan at Eva at lahat ng saling lahi kasama ang mga ninuno ay naghihintay na dumating ang espesyal na iyon, ang tagapagligtas. Samantala, patuloy na naging makapangyarihan si Satanas at nagkaroon ng kalayaang matukso at akusahan ng mga tao sa paglipas ng mga siglo. Pumunta siya sa harapan ng Diyos, sinusubukang makuha ang kanyang paraan. Hinahamon pa nga ang Diyos. Tinukso niya si Job, isang kilalang tao sa Biblia sa Lumang Tipan, si Haring David at marami pang iba. Kahit na pinahintulutan ng Diyos ang mga bagay nito, may pagkakataon na sinaway ng Diyos si Satanas at pinoprotektahan ng kanyang mga tao mula sa kanya. Alam ni Satanas na si Jesus ang espesyal na ipinangako ng Diyos, kaya gusto niyang subukang hindi magtagumpay si Jesus sa pamamagitan ng pagtukso sa kanya na magkasala. Bumaba si Jesus mula sa Nazareth sa Galilea hanggang sa ilog Jordan, kung saan siya ay binautismuhan ni Juan. Pagkatapos ni Jesus sa tubig, pagkalabas ni Jesus sa tubig, ay nakita niya at nabuksan ang langit. Lumabas ang espiritu at isang tinig. Ang espiritu ay parang anyong kalapati na bumababa kay Jesus. Ang tinig ay nagsabi, "Ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan." Si Jesus ay dinala ng espiritu sa disyerto upang tuksohin ni Satanas. Si Jesus ay nagayuno sa loob ng 40 araw. Ibig sabihin, hindi siya kumain o uminom ng anuman. Sa katapusan ng 40 araw, siya ay nagutom. Nakita ni Satanas ang isang pagkakataon upang siya ay tuksohin dahil siya ay nagutom. Tiyak na nagugutom ka kung ikaw ang anak ng Diyos. Gawin mong tinapay ang batong ito. Sumagot si Jesus. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Dinala ni Satanas si Jesus sa tuktok ng templo sa Jerusalem at sinabi, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, tumalon ka. Nasusulat sa kanyang mga anghel, ikaw ay tatagubilin at sa kanyang mga kamay, ikay aalalayan. Na sa mga bato, paamoy hindi masaktan." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos dinala siya ni Satanas sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa daigdig at ang yaman nito. Sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasambahin ako." Kaya't sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran." Si Satanas ay tapos na dahil wala na siyang magagawa para tuksohin si Jesus. Umalis siya at naghintay muli ng isa pang pagkakataon. Si Jesus ay nagwagi kung saan nabigo sina Adan at Eva sa magkatulad ng mga tukso. Nalampasan niya ang pagsubok na palaging tumutugon sa salita ng Diyos. Pinakita ng Diyos kay Satanas na si Jesus ay hindi maaaring matukso. Hindi siya mabibigo. Siya ay anak ng Diyos. Siya ang gagapi kay Satanas. Amen. Salamat po. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.